So, bakit mahalaga ang bautismo sa Banal na Espiritu? Ulitin ko, why Spirit baptism or the Holy Spirit baptism is important? Bakit po ito mahalaga? Sometimes ito rin tanong natin, mahalaga ba ito sa buhay ng isang Kristiyano? Bakit ito mahalaga? This is the question. Bakit ito mahalaga? Isa po sa mahalagang karanasan ng mga Kristiyano o mga tagasunod ni Kristo ay ang bautismo sa Banal na Espiritu. Ito po isang mahalagang karanasan at mahalagang maranasan ng bawat mananampalataya. Ito po ang pangalawang biyaya o pagpapala. At ito po ay normal na karanasan ng mga unang mananampalataya. Doon sa bagong tipan, doon sa early church, no? Ito po yung normal na kanilang karanasan. At ito din po ay dapat maging normal sa atin sa panahon. This is the experience, ito po yung karanasan na importante na nararanasan natin sa araw-araw. To be a conqueror Christian, to be a victorious Christian, to be a soul winner Christian, para po tayo maging tunay na manlagumpay na mananampalataya. Kapag ito po yung ating naranasan sa ating buhay, especially in everyday our life, itong pagkilos ng Panginoon, ito ng Banal na Espiritu, makikita nyo. So, you will be on fire. No? Wala kang pinipiling oras. No? Wala kang dull moment sa Panginoon. Kahit paano ginagawa mo, you can manage everything because the Holy Spirit will guide you. The Holy Spirit will direct you. At ang Holy Spirit ang mangingibabaw sa iyong buhay. And we know, kapag po ang Diyos ang nanguna, ang Banal na Espiritu ang siyang tunay na nanguna sa ating buhay, hallelujah. You will do exploit, gagawa ka ng mga hindi lamang kakaiba, hindi lamang natatangi. You will explode in the presence of God. You will explode in your Christian life. So, bakit nga ba mahalaga ang bautismo sa Banal na Espiritu? Meron po tatlong kadahilanan. Kung bakit nais po ng Panginoong Jesus na tayo ay mabautismuhan sa Banal na Espiritu. Remember, the Bible, maliwanag niyang binanggit. Lalo na po doon sa Hebrew chapter 6, yung mga panimulang aralin at sa wikang Ingles, they use the word baptisms. Sabihin, with S. Ibig sabihin, marami ang bautismo. Hindi lamang po yung bautismo sa tubig. And we know, pag sila pong baptism, ilubog. Inilubog. So, sa Gawa chapter 1, verse 4, 5, and verse 8, ating pong basahin. Isang araw noon, habang kumakain sila kasama ni Jesus, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin nyo ang Banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Sinasabi ko ito noon sa inyo. Nagbautismo si Juan sa tubig. Ngunit makalipas lang ang ilang araw ay babautismohan kayo sa Banal na Espiritu. So meron dito dalawang binanggit na klase ng bautismo. Bautismo sa tubig at bautismo sa Banal na Espiritu. Other says, nung daw tinanggap natin ng Panginoon, naranasan natin. But when we study, kapag ating kung pinag-aralan ito, makikita natin, it's a different thing. It's a different thing. At ito po ay naranasan, may mga nakaranas sa atin. Kaya po mahalaga na maranasan yung ito na you must be filled, dapat lagi kang focus ng Banal na Espiritu. Ngunit pagdating ng Banal na Espiritu, sabi ng verse 8, pagdating ng Banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan. Remember, kapag dumating ang Banal na Espiritu sa inyong buhay o yung bautismo sa Banal na Espiritu, bibigyan kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem, hanggang sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa buong mundo. Nakita natin, those who believe and those who experience, this is the church that exploded, talagang lumalago, binatagantag. And I feel in my heart that when we receive this kind of baptism, or those who are, when we receive the feeling of those, the feeling of the Spirit every day in our life, makikita nyo, ang paglago,
hindi lamang po sa bilang, kundi sa maraming bagay yung maranasan ng church. Because this happened in the early church. So number one, malaki ang epekto ng banal na Espiritu, ng bautismo sa banal na Espiritu sa ating personal na kaugnayan o relasyon sa Diyos. Malaki po ang epekto, is a great impact in our life. When we receive the Spirit baptism, so, ito'y may malaking impact, may great impact sa ating buhay, sa ating personal na relasyon sa Diyos. Sa Gawa chapter 2 verse 4, napuspos sila ng banal na Espiritu at nakapagsalita sa iba't ibang wika na hindi nila natutunan o hindi nila alam. O hindi pa nila alam. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng Panginoon. It is the Holy Spirit give the utterance. Are you with me? Ang banal na Espiritu ang nagbibigay. Hindi ito pinag-aaralan, hindi ito kinokopya ko, hindi ito ginagaya ko kanina. It is the Holy Spirit that gives. It is only Spirit gives the utterance. Tulad ng bautismo sa tubig, bilang pagsisimula ng Kristiyanong pamumuhay, nahayagan natin, ang bautismo sa tubig, inihahayag natin ang ating pakipagkaisa kay Kristo, na tayo ay mananampalataya ni Kristo. At ibig sabihin, when you are baptized in water, you can enter. It is the entrance to be a part of the church. Not only in the local church, but in the body of Christ. You can call yourself as a Christian. Although, water baptism, hindi ito nagsisave sa isang tao. But we need the water baptism. Sapagkat ito ay yung entrance to be a part of the, even Jude, he is also baptized by water, and he is a part of the church. So, ang bautismo ng tubig ay nagdadala sa isang tao upang ikay makapasok sa iglesia. Ito may local o pangkalahatang iglesia. Sa Romans chapter 6 verse 3 to 7, kaya nga po may mga churches talaga na hindi sila nagkakasal. Although I respect them, hindi sila nagkakasal kapag hindi pa rin yung bautismado. Although is a big argument for some ministers, but ito'y nagpapakita lamang na mahalaga ang bautismo sa tubig. Ito'y pagpapakita na ikay bahagi ng isang iglesia o ng iglesia. Romans 6, 3 to 7. Hindi ba ninyo alam noong binautismohan tayo ni Jesucristo na tayo kay Jesucristo na hulugan kasama niya tayo sa kanyang kamatayan? He's talking about the water baptism. Kaya nang binabautismohan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paano binuhay muli ni Kristo sa magitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin namuhay sa isang bagong buhay. So it reflects or it represents our relationship with Christ. Ang bautismo ay naglalarawan ng ating bautismo kay Kristo. Na ikilubog sa tubig, yung tubig ay yun ang naging libingan ng iyong pagkatao. At ang ikay bang muli mula sa tubig, meron kang bagong buhay at ang buhay ng taglay ay buhay ni Jesus. Are you with me? Sabi ng verse 5, at kung makasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayo muli tulad ng muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay pinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. So everyone who receive Christ in their life, we are free. Tayo pinalaya na ni Kristo sa batas ng kasalanan. At kung ano man nagagawa natin kasalanan, because maybe dahil ito ng ating lumang pagkatao, umiiral, but the most important is you are part now of a Christian community. In Colossians chapter 2 verse 11 to 12, dahil sa pakipagkaisa ninyo kay Kristo, tinulin na kayo. You are circumcised. At ang pagtutulin na ito ay hindi sa physical kundi spiritual. Ang pag-alis ng masamang hilig ng laman, ito ay ang pagtutulin mula kay Kristo. It's in the heart. It's in the spirit. Inilibing kayo kasama ni Kristo nang bautismohan kayo. At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay kasama niya dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. It's the water baptism.
In Galatians chapter 3, verse 27 to 28, sapagkat binautismuhan kayo sa pakikipagkaisa ninyo kay Kristo. At namumuhay kayo katulad niya. Ngayon, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at hindi Hudyo o mga hindi. Ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae. Kayong lahat ay iisa at dahil kayo na kay Kristo na. So, ang bautismo ng Espiritu, okay, that is the water baptism. Ngayon, what is the Spirit baptism? Ang bautismo ng Espiritu ay nagbibigay sa atin upang tayo makapasok sa supernatural. Are you with me? So, you are entered into the Christian life. You are part of the church now. But when you are baptized in water, are you with me? Amen. Ngayon, ang bautismo sa Espiritu, you can now enter into the supernatural. Wow. Hallelujah. Amen. Are you listening? Amen. You can enter into the supernatural. Ibig sabihin, pag sinabi supernatural, hindi gawa ng tao. Hallelujah. That's why we need the Holy Spirit. That's why we need the baptism. Yes, maintindihan natin mamaya, we have the Spirit of God. We have part of the Spirit of God. But baptism is different. So, wala na akong nahandang illustration. Meron niyang illustration napulot ko kay Dr. Morrison. When you receive Christ, yung baso, nilagyan ng tubig. You receive the Spirit of God. Pero naroon yung pitsil, may laman tubig. When you receive baptism, nilubog niya yung baso na may laman tubig sa pitsil. That is water baptism. Your life is controlled by the Spirit of God. Amen? So you can enter into the supernatural because the Holy Spirit is God. Amen? Remember, Father is God, Son is God, and there are not three gods. There are one God. Triune God or Trinity. Are you with me? Yeah. That's why we need the Holy Spirit baptism. At ito'y pinangako ni Kristo. At hanggang ngayon, kung ano yung karanasan ng unang iglesia, hindi nagbabago yung panahon, yung strategy, yung mga sistema. Pero ang Diyos hindi nagbabago. Ang kanyang kalooban, ang kanyang espiritu, ang kanyang prinsipyo ay hindi nagbabago. Are you with me? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sabi ng Malakay, God never changed. Yung moda nagbabago, yung mga instrumento. Ngayon nga, yung iba, gumagamit wireless na rin ang kanilang mga gitara. No? Pati mga design ng gitara, nagbabago. Drum set, dati, talagang literal mong pinupukpok. Ngayon, electronics na. Who knows, someday, baka di natin alam. Ngayon, virtual. No? Are you listening? Okay. So, when we receive the Holy Spirit baptism, you can enter into the supernatural. Ibig sabihin, ito yung nadatamang presensya at kapangyarihan ng Diyos. Tangible presence. Pag sinabing tangible, nahawakan mo, nakikita mo, mayroong manifestation, physical manifestation ng banal na Espiritu. Hallelujah. At mamaya, mas maintindihan po natin. Are you following? Amen. Amen. Ipaniliwanag ng kasulatan. Okay. You can feel yung nasa una dito para huwag magsisikat po doon sa dito. Feel natin yung mga bakante dito sa ipiniliwanag ng banal na kasulatan ng bautismo sa Espiritu ay ang Espiritu Santong dumarating sa mga mananampalataya. Ay natin sa Gawa chapter 8. It is the Holy Spirit coming to the lives of a Christian. Ito yung dumarating. We receive the Spirit of Christ, that is the Spirit of God. But it is the Spirit that dumarating. Ito yung bumababa sa mga buhay ng mananampalataya. Sa Gawa chapter 10 verse 44. Diba sa Bible, in the book of Acts, nangangaral lang sina Aquila at Priscilla. Sabi na, nangaral si Apollos. Ang pinangaral lang sa amin ni Apollos ay yung tungkol sa bautismo sa tubig. No, meron pa iba. Sabi ni Pedro, meron pa ibang bautismo. At hindi ito ang gawa ng tao. Ang Diyos ang nagbibigay nito. Ano ba bautismo sa tubig? Ang tao. Are you with me?
Eh, yun ang ginawa ni Apollos in dati ko. Apollos is they preach the word accurately. But the Bible said, when Aquila and Priscilla, they preach the word more accurately. Are you listening? Yes. There's a big difference. So, hindi mali ang pinangalan ni Apollos. Kaya lang, meron pang isang klaseng focus mo. Ang kailangan matanggap ng mga mananampalataya. To enter into the supernatural, to receive and to experience the tangible presence of God, to receive the power of God. It is by the Holy Spirit baptism. Ito ay ibinubuhos ng mga sa buhay ng mananampalataya. Ibinubuhos ito. Itong Holy Spirit na ibinubuhos sa iyong buhay. Tinatanggap natin ang kaloob ng Espiritu, no? Sa Gawa chapter 8 verse 15. O mga kaloob ng Diyos sa verse 20. Ang kapuspusan ng Espiritu sa Gawa chapter 2 verse 4 na ating binasa. Na personal na binatusmahan ni Jesus sa Espiritu Santo. Si Jesus personal siya naaranas. Jesus was baptized. Pero after that, bumaba sa kanya ang Holy Spirit. But he is baptized. Because he is human. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Tao talaga si Kristo noong oras na yon. Bagamat siya ay walang kasalanan, pero kailangan niya magbigay ng halimbawa, papaulit-botson. At doon, ang salita pa nga ang Diyos, yan ang kinalulundan ko na. Sabihin, ngayon, nasa sa Kanya ang aking kapangyarihan. At ito'y dinala ng Banal na Espiritu. Are you with me? Amen. Kung kaya ito ay karanasan ni Jesus na lubusang maglulubog din sa atin sa Espiritu ng Diyos, yung illustrate ko kanina. Hanggang sa tayo ay mapuspos, lubusang malubog, mag-umapaw sa ating buhay, tayo ay matikma at mabalutan ng Banal na Espiritu. Are you with me? Amen. Hallelujah. That is the baptism of the Holy Spirit. There's a big difference. Nang maging kaysa tayo ni Kristo, nanahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Okay? When we receive Christ, nanahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, nasa atin na, pag tayo nabautismuhan, anong mangyayari? Mapupuspos ka ng Espiritu ng Diyos. When we receive a measure of Spirit. Nanahan. Pero pag hindi nabautismuhan, ikaw ay mapupuspos. Sa ating pagkakaya sa Kristo, nasa atin ang Espiritu. Ngayon, ang Espiritu ay nag-uumapaw sa atin. Nasa iyo ang Espiritu, pero pag ginabautismuhan, umaapaw. Di ba, nung una, bumababa ang tubig tulad ng ulan. Pero sabi sa the Prophet Joel, like a living water, like a spring, umaapaw because you receive Christ in your heart, in your spirit, and it will flow like a spring in the river. Aapaw sa iyong buhay. Hallelujah. So that the supernatural na pamumuhay mo ay mararanasan. Ang kanyang pag-ibig at ang kanyang kagalakan ay umaangat at tumalalim kasama natin sa Romans chapter 14 verse 15. Let us read the Bible. Sapagkat ang kahanan ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa, at kagalakan mula sa Espiritu Santo o sa banal na Espiritu. Mayroong higit na kamalayan sa banal at napatnubay ng Diyos. Nakikita natin sa Gawa chapter 13 verse 1-3. Higit sa katiyakan ng proteksyon mula sa tukso. Yes. Hindi ibig sabihin Kristiyano ka na walang tukso. No. Even Jesus Christ. Naranasan niya ang temptation sa kanyang buhay. Sa lahat ng uri ng tukso. But because we receive same Spirit, you have a protection when you are filled with the Spirit of God. At higit sa paggalang sa Diyos, ibig sabihin higit na paggalang. Sa Gawa chapter 2 verse 43, Hebrew chapter 12 verse 28. Meron din pinatindi at napagtatalaga sa Diyos at sa kanyang gawain. Sa Gawa chapter 2 verse 42. Isang mas aktibong pag-ibig kay Kristo upang sundin ang kanyang mga salita at gawin ang kanyang mga buwan. So that is a supernatural. Alam mo, hindi madali ang sumunod sa Diyos. Hindi madali ang mangaral. Hindi madali ang mangaral. Sabi sa akin, it's easy to pray, but yung makakita ka ng himala,
Hindi mo na pwede pilitin yung sarili. Isa nga, nakapapagod, Kapag ginagawa mo sarili, kapag nasa yung Espiritu Santo, hallelujah. Meron nga po ako nung kausap about a month ago, more than a month ago. Ang problema niya talaga, hindi na siya nakakatulog dahil paitan. Sometimes 2 hours a day. But because he received the Spirit of God. And for 8 years, siya 70 plus na. But still kicking in the ministry. Why? Because of the Spirit of God. Tulad ng apoy, ang Espiritu ng kabanalan ay nagpapasigla at naglilinis sa atin. In the book of Matthew chapter 3 verse 11 to 12, sa ating pagpapatuloy, binibigyan na tayo ng lakas at tagumpay laban sa kasalanan ng laman. Mababasa natin yung sa Galatians chapter 5, verse 16 to 19 to 25. Na ang bunga ng Espiritu ay, ang pita ng laman ay, at ang bunga ng Espiritu. So when we receive the Holy Spirit, so hindi lamang yung kapangyarihan manifestation, but even to change, to radically change even our character. Kagabi ang topic nga ni Roland ay paano mo yun i-handle, paano mo gawin yung part. No? Kung paano ka mamamagitan sa dalawang taong may sigalot. Ang mahirap, kapag ikaw mismo yung involved sa sigalot, ang hirap no? Meron dalawa nag-aaway. Pero paano pag ikaw, hindi ka pa nag-aaway, ikaw yung inaaway. Pero paano mo papayaman? But when you have the Holy Spirit, God will give you wisdom, God will give you everything. Even self-discipline, even patience. Kasi yung iba na lang, Lord, bigyan mo po ng mahabang pasensya, ng supernatural na pasensya. Yes. But if you want a supernatural patience, makararanas ka ng mga supernatural impatience na mga pangyayari. Even the devil will test. At inalaw siya ng Panginoon. But when you have the Holy Spirit, you have a supernatural power. Hallelujah. So, bibigyan tayo ng lakas dapat tagumpay sa kasalanan ng laman. Na nagpapabanal sa atin, ginagawa niya tayong banal katulad ni Kristo. Kung tayo ay nabautismuhan ng Espiritu, maaari tayong mapuspos ng paulit-ulit. So, when you receive the Holy Spirit, kaya nga sabi ng Bible, be filled with the Holy Spirit. So, maaari kang paulit-ulit, every day, ano man yung gagawin, you can experience the feeling of the Spirit. You will be filled with the Spirit. No, paulit-ulit is again and again. Maaari tayong puspos ng Holy Spirit tulad ni Pedro at ng mga naunang mga mananampalataya. Paulit-ulit silang napupuspos. That's why we need the Holy Spirit baptism. So that our life be filled by the Spirit again and again. Hindi lamang minsan, hindi lamang isang beses, kundi again and again. And you can receive the Spirit of God. You can encounter God. You can experience how the words of God nagagamitin ang iyong buhay. Naalaman mo na kaya mo ito nagagawa ay hindi dahil sa iyong lakas, kundi dahil kay Kristo. You can see miracle. Katulad nga po ng ating manunod. Minsan hindi ko nga alam. Ang alaman ko lamang ang Diyos ang kumikilos. Hallelujah. When you receive the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Gawa chapter 4, verse 2, verse 4, 4, verse 8, and verse 31. Sa katunayan, sinasabi ng Biblia na dapat tayong patuloy na puspos ng banal na Espiritu. Ephesians chapter 5, verse 18. Be filled with the Holy Spirit. Ito ay maaaring mangyari lamang pagkatapos tayong mabautismuhan ng banal na Espiritu. If you want to be filled with the Spirit again and again, you must receive the Holy Spirit baptism. Amen? Okay, number 2. Number 2. Para may, wala itong political sign na. Pero number 2. Ang bautismo sa Espiritu ay lubos na nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na maglingkod at pagsiglahin
o patatagin ang isa't isa. O ang iglesia. Ito yung nagbibigay sa atin. Kapag tayo tumanggap ng bautismo sa Banal na Espiritu, tayo ay bibigyan ng kapangyarihan upang tayo makapag-minister at makapag-encourage o magpalakas o mag-build ng buhay ng bawat isa. Tayo ngayon ay binigyan ng kapangyarihan magtungkol at resiklahin. Maging ang ating iglesia. Hallelujah. That's why when the church is filled by the Spirit of God, especially the leaders, the members, magiging marunong ang iglesia. They will receive yung strategies, everything they need is in the Spirit of direct. Ibigay sila mga new ideas. When they have a meeting or a brainstorming, the Spirit will flow not only to the life of the pastor, not only do I believe, even the young ones, they will receive. Nakita nyo, even dreams, visions, it is promised by Prophet Joel in these last days. When you study the Bible, merong tinatawag na 25 charisma. Sabi po ng charisma, gift of grace. Mga kaloob. There are 25 charisma or gift of the Spirit. O mga kaloob na biyaya na tinuturo sa atin ang banal na kasulatan. Ngunit, siya na spiritual na kaloob ng banal na Espiritu na mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 12. Ito yung tinatawag na mga espesyal na kaloob. Why? Sila po ay ganap na supernatural na kaloob. At ito'y kaloob ng Diyos sa church. Matapos mong matanggap ang bautismo sa banal na Espiritu. It is a gift of the Spirit. At ito'y naranasan ng unang iglesia, naranasan ng maraming iglesia, na tumanggap ng at naranasan natin, marami sa atin naranasan ito. Yung iba nga lang po, ay tumitigil. Parang nung maranasan nila isang beses, dalawang beses, hindi po doon natapos. We can be filled with the Spirit again and again. Hindi lamang isang karanasan. Even every day, you can be filled with the Spirit of God. Hallelujah. It is a supernatural na karanasan. Ito yung mga supernatural gifts. Sinasabi po ng banal na kasulatan ng mga ito ay pagpapahayag o manifestation o katibayan ng Espiritu na siyang gumagawa sa buhay ng mananampalataya. Hallelujah. Kapag nabautismuhan na ng Espiritu, ang isang mananampalataya ay maaari na ngayong makaranas mula sa unang katibayan ng mga ibang wika, no? Unknown tongues, when they receive this. And that is experience. The first time you receive the baptism of the Spirit, karaniwan is stammering tongues, wala pa masyadong pantig. Kapag ito'y patuloy mo naranasan, anong unang naranasan ko ito umaga ay merong service ng hapon. Ay, nung hapon nakapagsalita na ako sa ibang wika, humaba na. At patuloy na nadadagdagan. Sabi nga ni Pablo, ako nga, 1,000 wika ang nasasalita. No? Pero, makikita natin, ito'y kapakinabangan ng tao nagsasalita. Because ang kanyang espiritu na i-stir up. No? Nagkakaroon, bigyan ka ng susi in the spiritual realm, doon sa spiritual na kaharian, to tap the supernatural. And that is the beginning. Yun ang initial evidence. No? Nakararanas sila ng katibayan ng mga ibang wika tungo sa iba't ibang mga kaloob. And we receive the Spirit in tongues, siyempre, yun ay signal na mararanasan mo rin ang iba-ibang mga gifts upang maglingkod ka palakasin ang mga mananampalataya sa loob ng church at makagawa ka at maipakita sa mga di mananampalataya na sumasa iyo ang Diyos o makita ng mga himala at kapabalagan. So ano po ba mga siyang na supernatural o charismatic gift ang tawagin? Kaya nga nung una nagkaroon mga church, mga charismatic church. Even the Catholic Church, mayroon din sa kaya nga don't judge them. Kasi mayroon din sa island mga nabautismuhan ng Banal na Espiritu. It is spoken tongues. They do miracles. They receive the spiritual gifts. Kung hindi man lahat, they receive. Why? It is the Holy Spirit and it is the sovereignty of God. Some people, some ministers, they say that this is the work of the devil, speaking tongues and other. No.
It is written in the Bible. Napakaliwanag. It's a different thing. Spirit of Christ, we receive the Spirit of Christ, but Spirit baptism is a different. You can enter into the supernatural. Even in your cell group, mararanasan nyo ang supernatural na pagkilos ng Diyos. Kapag natuon, lalo na kapag yung cell group leader and other minister, they are filled by the Spirit of God. And you can only be filled by the Spirit of God again and again when we receive the Holy Spirit baptism. Hindi ka lamang mapupunta doon sa mga elementary teaching. Hindi masama yung elementary teaching, but you can grow your maturity, your stature in the Lord. You will grow. Even a significant wisdom. Verse 7, 1 Corinthians chapter 12, ngunit ibinigay sa bawat isa ang kapahayagan ng Espiritu para sa kapahinabangan ng lahat. May binigyan ng salita ng karunungan sa magitan ng Espiritu at iba na may binigyan ng salita ng kaalaman. Sa English, word of wisdom and then word of knowledge. It's not the gift of knowledge, word of knowledge. It is not the gift of wisdom, word of wisdom. Are you listening? Yes. Ayon sa kanunding Espiritu, verse 9, ang iba'y pananampalataya o the gift of faith. So makita ng kanunding Espiritu. At ang iba'y mga kaloob ng pagpapagaling, the gift of healing. So makita din ng iisahan, Espiritu is the Holy Spirit who gives. Ang iba'y bigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Ang iba'y propesiya. Ang iba'y kakayang kumilala ng mga Espiritu. Discernment of the Spirit is not the gift of discernment, but the gift of discernment of spirits. Ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at ang ibang may magpaliwanag ng mga wika. Ngunit ang lahat ng ito ay pinaikilos ng iisa at parehong capital E, Espiritu. Nasa magitan ng bawat isa ayon sa linanais ng Espiritu. So, let us talk about the 90s. Pero, hindi ko na ito ilala po eh. I-share ko lang sa inyo sa muli sa paraan. Number 1, anong gifts? Word of wisdom o salita ng karunungan. Ito yung salita ng karunungan ay ang supernatural na kilos ng Espiritu na nagbibigay ng banal na pagpapahayag o pananaw, insight sa isang mananampalataya upang malutas niya ang mahihirap na problema at sitwasyon. Yung mga problema para sa tingin mo, imposibleng malutas. Pero because of the word of wisdom, the gift of wisdom, malulutas ito. Dahil galing sa banal na Espiritu. Another one, the word of knowledge, salita ng kaalaman. Ang salita ng kaalaman ng Espiritu na bibigay ng banal na kaalaman o kaunawaan sa isang mananampalataya upang makaalam ng mga bagay na hindi nalalaman ng karaniwang pamamaraan lamang. The natural way of man, but is the word of knowledge. Katulad ng pangyari sa nangyayari. Narito siya, pero nakita niya ginagawa ng kanyang kasama. Sino magagawa? Hindi siya namumula. Hindi yung galing kung anong Espiritu. It is the word of knowledge. Like Jesus Christ, yung mga alagad ni John the Baptist, milyahe pa ang layo, pero nakita niya kung saan nakasilong. Word of knowledge. Number 3, the gift of faith o kaloob ng pananampalataya. Ang kaloob ng pananampalataya, isang bahagi ng pananampalataya na meron o merong pagtitiwala sa Diyos. Na supernatural na binabahagi ng Espiritu upang isang mananampalataya ay maaaring maniwala, magsalita at kumilos sa isang imposibleng sitwasyon na may dakilang otoridad at kapangyarihan. When you speak, like, ito naranasan ko minsan. Sabi nung kami nag-meeting nung tagal na ito bago pala ang pastor. Siyempre, ako na nag-pastor, siyempre. Karaniwan naman doon, ay merong kusal sa labas ay kumunan. Pag doon sa loob ginanap, mga hanggang 60 katao na sa labas pang iba, 30 na ang kaso sa loob. Yung lumang chapel doon sa ila. Ay ang plano at ang talagang pinanalangit, nag-ayuno pa sa labas ang gathering. Ay sabi ng buong suggestion, hanggang sa lahat na. Sa loob na natin ganapin, masama pa na. Pero when we pray, maliwanag ang sinabi ng Panginoon sa akin, sa labas galing natin. So I declare, ano po ang mangyayari sa labas po natin? Samahan tayo. Alam niyo kung ano nangyari sa labas ginanap? Hindi umulan. Pero mula sa Biilat North,
hanggang hilarang kawayan ng malayos po. Umulan sa lupa, nagbawa. Umulan. Pero doon sa lugar sa ila, tanang po doon sa pinagkakas sa nagawa. At ang tao umabot ng 300 to 400 na puno yung kalye. Pero kung ginanap po doon sa loob, hindi na feel the power of it. Marami po ibang karanasan. But when we declare, like yung karanasan ni si Gideon ba yan? Gideon, Joshua. Nung sinabi niya sa araw at sa buwan tumigil. And this is with full authority because it is the power of God. Yung sinabi ni David kay Goliath, papatayin kita sa ngalan ng Jesus, sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ni Yahweh. It's with authority. When you speak, when you are filled with the Spirit of God. So be careful what you declare and what statement you deliver because it has a power. Amen? It has a power. Hallelujah. So, autoridad at kapangyarihan nilalagay even in your word, sa iyong gagawin. Pang-apat, the gift of healing. Gift of healings. These are gifts. Ang nalagay sa Bible is gifts of healings. Ang mga kaloob ng pagpapagaling ay ang supernatural na kayang magpagaling ng mga may sakit. Sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos na walang tulong ng tao o intervention medical. Just you pray, you speak the word, and they get healed. That is the power of God. Wala ka naman pinahid. Naalala ko yung iimba yung kanyang testament. Tinanong na doktor, ano bang pinahid ko? Wala po. Sabi niyo po, itigil ko yung pagpapahid ng gamot. Ano bang ininom mo? Wala po. Sabi niyo, wala akong kakainin gamot. Bakit na wala? Obserbahan natin. And then, ilan na taon nakaraan yun? Wala noon. How many years? Sabi sa kanya, within 10 years, baka tuluyan kang magulang kung mababalik yan. Pero ilan taon wala noon? Hindi lang 10. Mga 20 years. 20 years. Because, ang tangi lang alam natin, pinanalangin. Tatlo kami pastor na rito. And now, we experience the signs and wonders of God. Amen? Naalala ko nabuhay si Tatay Ben. Nagkaroon ng mass. At ang suspect nila, cancer. So we pray. Some other pastor pray also. They lay on hands. Then, pinasok siya doon sa CT scan. For almost 6 hours, supposed to be 2 hours lang. Kaya pa rin naman 6 hours, nakadalawang ulit. Bago ang machine, sabi nila, baka may problema to, doktor. Hindi po magkakaproblema ang machine. Nagkaroon ng meeting ng buong Chinese o Chinese hospital. And they sabi nila, where is the mask? Bakit nawala? Sabi nila, okay. Huwag na natin pagtalunan, sabi ng Santo Doktor. It is a miracle of God. Inalangalan sila. Yes. You can receive the gift of healing. Number 5, kapangyarihan gumawa ng mga himala. Working of miracles. Ang paggawa ng mga himala ay ang kayang tahasang ipakita ang supernatural na kapangyarihan ng Diyos. At kung kinakailangan, maging ito man ay sumasalungat sa mga batas ng kalikasan. Gagawa ng ito. Hallelujah. Even in your business. In everything you do. Especially that will complements to the church of God. That will complements to the words of God. That complements for the advancement of God's kingdom. You will do miracles. Pang-anim, kakayahan kumilala ng mga espiritu, discernment or discerning of spirits. Ang pagkilala sa mga espiritu ay supernatural na pangunawa upang makilala ang mga aktibidad na spiritual na kalagayan. It is a work of man, work of the Holy Spirit, or work of the demon spirit. Upang makita ang presensya at mga plano ng mga spiritual nila. Yes, there is spiritual being. Alam naman natin yan. Ang Diablo kumikilos, meron siya mga kampon. Nasa paligid. They can also attend Zoom. They can also attend meetings, you know. Even the Lord Jesus Christ, kasama niya eh. Kaya nga lang, bistabi sila ng Panginoon Jesus. Because Jesus Christ operate in the Spirit of God. Kasi narito sa lupa. He operates in the Spirit of God.
pagkilala sa mga kung anong klaseng spirit. Number 7, prophecy or propesya. Ang propesya ay kakayang sabihin ang mga salita supernatural na ibinibigay ng Espiritu, hindi nagmula sa isipan ng tao o pagpapasya ng tao. It is spirit utterance. You prophesy, you release the word of encouragement of everything, and it will quicken the spirit of the man na iyong pinagsasabihan. Why? Because it is a gift of God. Pangwalo, kaya magsalita sa iba't ibang wika o speaking in tongues. Ang pagsalita sa iba't ibang wika ay isang pagbigkas. Supernatural na binigay ng Espiritu upang magsalita sa isang wika hindi natutunan o naiintindihan ng nagsasalita. Tawag doon, speaking of tongues. And pangsiyam, pagpapaliwanag ng mga wika, interpretation of tongues. Ang kaloob ng pagpapaliwanag ng mga wika ay ang supernatural na kakayahan ibigay ang kahulugan ng mensahe na dating sinasalita sa isang hindi kilalang wika. So, they can interpret. Pero di naman literally na ibibigay yung mensahe. May mga kaloob tayo dito kapatiran na nakapag-interpret. Like Sister Daria. That is a gift. Sometimes, nagagawa, nangyayari sa akin yan. But, Sister Daria, mas malinis sa kanya lang sa mga prayer meeting. Lalo pag tayo na sa physical. Dapat ito ay pinagpapatuloy natin. Even in the group of prayer warriors. Yes. At mararamdaman mo galing talaga sa Diyos. Hindi lang dahil tumatayo ang balahibo mo. Ramdam na yung Espiritu. Alaman mo kung ano ang galing. At alam mo rin kung gawa-gawa na ng isang tao. You will know that. No? Kapag ikay sanay na maranasan ang kapuspusan ng Espiritu, alaman mo. Hallelujah. Nasa pinto pa lang nang nagpapakilala, alaman mo kung anong klaseng espiritu ang danadanan. Hallelujah. Pangatlo, okay, pangatlo na tayo. Number 1, our relationship, magkakaroon ng great impact. Number 2, we can greatly minister or build. And number 3, ang bautismo sa Espiritu ay lubos. It greatly make us effective na gumagawa sa atin upang ma-epektibong witness o saksi ni Kristo sa buong. We can witness Christ with boldness in every part of the world. Wala ang kinakaya. Hindi ka na natakot, di ako marunong magsalita ng ganito na ganito. No, you can be effective witness. Kahit sino ngayong kaharap. Hallelujah. Kahit gobernador. Si Pablo nangangaral sa harap ng gobernador. Nung siya'y nakulong, pero nakulong siya. Nung siya'y labas, nangangaral pa rin. Eh, yung nga kanyang dahilan kung bakit siya kinulong. Sabi ng gobernador, tila tapat. Sa may king panahon, gusto pa ako convert. Yes, Governor, kung luluubin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Gawa chapter 1 verse 8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan na kayo ng kapangyarihan. At ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem, hanggang sa Judea, Samaria, at hanggang sa buong mundo. Jesus says that we must go into the world and preach the gospel of the kingdom to every creature. But we don't fulfill the Great Commission only by our clever presentation. Hindi natin ito pinapahayag o sa ating kabutihan o sa ating kabaitan. Hindi dahil kaya natin ipipresent. Dapat tayong kumilos sa supernatural na kapangyarihan ng Diyos. Katulad po na sinabi ng Panginoong Jesus, and the signs will follow to those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will lay hands on the sick, and they shall recover. Kaya, ang mananampalataya ng Glory Christian Center Batangas at iba-ibang simbahan katulad natin ay siniseryoso ang dakilang kautusan ng Great Commission. We serious the Great Commission. Dapat hindi po natin, no, this is the Great Commission, it's with dakilang kautusan. Huwag natin kalilimutan kung bakit tayo nilalagay ng Panginoon sa iba-ibang mga lugar. Ano man ang iyong kalagayan, always bring the Great Commission. And you can only pursue God and obey God when you are baptized with the Holy Spirit. When you are filled and be filled every day, again and again, by the Spirit of God.
Kaya ang mananampalataya ng Glory Quezon Center Batangas, seryoso tayo sa ating paglilingkod. Amen? Buong tapang natin ipinapayag ang mabuting balita. We pray for the sick. We heal them. Nagpapalas tayo ng demonyo at gumagawa ng mga himala. Sino mang mayroon tayong gawain, saan man mayroon tayong gawain o pagbibisyon o paghahayag ng Ebanghelyo, para nasa natin pagmamanifest ang mga himala. Alala ko doon sa Bukal, Penecrace, and one lady come to me after the service. Sabi niya, iyak na iyak, Pastor. Hindi naman tayo lubusang kakilala. Ilan nga ako umatid. Sabi ko muna, hindi ko alam na ito pala. Actually, noon sirang-sira kanya po kayo. Iba sabi niya, naramdaman ko ng usap-usap. At muli ko siyang delete sa prayer, bagamat lumagat sa Panginoon. Alam niyo, naayos sa kanyang buhay. Although, hindi naman siya sa atin ang member dahil during that time ay napatigil yung gawain. Pero mabubuo ang buhay ng mga tao when you minister by the power. Maraming taong basta ang buhay na bubuo ang kanilang buhay because of the power of God. And now God gave us how to take care of them. We did our life group with the wisdom from God. Kaya we can move on now. At kung ganon, pangalan, hindi ko masyado na. But now, God gave us wisdom. God gave us a strategy. How to take care of them, how? Paano natin sila alagaan, paano natin sila i-build, paano natin sila i-equip, to equip them upang sila maging handa at maging mga malingkod na Diyos. Tandaan po natin, ang bautismo sa mga Espiritu ay napakahalaga para po sa mga adahilanan na ating pinag-aralan sa pagpapatayan. Ito po ay pangako ng Ama. Pinahintulutan ito si Jesus na siya ang tagapagbautismo sa atin sa Espiritu. It is the Jesus who baptized us in the Spirit. Ang Holy Spirit ay dumating sa atin. Pinangako ito ng Diyos, ipadadala sa atin ito ng sa pagitan ni Jesus. Nagbibigay tayo ito sa atin upang maging saksi, upang maging huwaran sa ating buhay, upang yung karakter ng Diyos at yung paglilingkod ng Diyos ay makita rin sa atin. Hindi lamang yung kapangyarihan ng Diyos, maging yung karakter ni Kristo, the gifts of the Spirit and the fruits of the Spirit. Kaya mga kapatid, even naroon sa Zoom, nasa online, at lahat na kakinig dito. Lahat na nakarinig sa akin. Pabautismuhan tayo lahat sa Espiritu ng Diyos. Let us ask the Lord. The Bible said in Luke, kung yung masamang ama marunong magbigay ng mabuting bagay sa kanyang mga, gano'n pa kaya ang Ama sa langit. Ang sino mang pumiling sa kanya ng banal na Espiritu ay ibibigay niya. Let us ask the Father to give us the gift of grace, the charismatic gift, the baptism of the Holy Spirit, and be filled again and again by the Spirit of God. Mabautismo tayo sa Espiritu ng Diyos, at pagkatapos ito, patuloy tayong puspos again and again ng Espiritu ng Diyos. Amen? Tayo po ito mariyo tayo. O Raba, Shita, I feel the power of the Spirit now. I feel His presence. You're ready. You once you receive the baptism, and you will want to be filled and filled again. Just come both sides, both sides. Those who are waiting, those who receive, and those who have not yet received what you feel. Nahanda ka ng tumanggap ng bautismo ng Banal na Espiritu. Remember, I'm not the one who baptize. It is God. You can also come to Lord. Those who receive dati na tumanggap ng Holy Spirit now, and you want to be filled once again and be filled again. Just I feel the power. Doon naman sa iyo,
First time na, hindi pa niya dami naintindihan, hindi pa niya naranasan. And you want to receive also, you can come. Even if you are serious, you want to receive this gift. Just close your eyes, open your mouth and raise your hands. Raise your hands. Now, be ready. Hallelujah. Holy Spirit. Those who are in the Zoom, can close your eyes, raise your hands. Whether you are on your chair, just receive also what God is doing in this place. God is Spirit, same Spirit, willing and trusting me also. Yes, God. Open your mouth. Yes, hallelujah. Begin to open your mouth. Begin to speak. Let my spirit open your life. To this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and yes, oh God, oh God, yes, Lord, yes, that is right. Let's be your life. Yes, right now. Yes, right now. Yes, I feel the Spirit of God. I feel the Spirit of God. The Spirit of God is here. To give you, to baptize you, to build your life. Hallelujah. Yes. Oh, and thank you so much. You are my life. Hallelujah. Yes, in the name of Jesus. Hallelujah. You hold my life in your